So, sana din sa mga kasundaluhan at kapulisan natin, sana lang ang panawagan ko lang, nandiya-diyan po kayo sa mga posisyon na 'yan para ipagtanggol ang, interes ng nakakarami. O eto ang interes ng nakakarami, ninanakawan ang nakakarami. Hindi lang kami ang ninanakawan, pati kayong mga pulis ninanakawan, pati kayong mga sundalo ninanakawan. Hindi ba yung mga MUPs, hindi ba naghuhulog na kayo ngayon na para pag nag-retire kayo may pension kayo? O alam nyo ba nung panahon ni Pangulong Duterte hindi ganyan? O ang mga pulis at sundalo nagtatrabaho para protektahan ang mga citizens ng Pilipinas at ina-appreciate ni Pangulong Duterte lahat ng mga ginagawa ninyo. Huwag kayong pumayag na maging aso kayo. Huwag kayong pumayag na gawin kayong kasangkapan ng mga ganit sa kapangyarihan at magnanakaw sa pamahalaan para gawin na parang mga private army nila. Oo, ipagtanggol ninyo yung mga kamag-anak ninyo, kapamilya ninyo. Ipagtanggol ninyo yung mga pinsan ninyo, pamangkin ninyo na hirap sa buhay. Ipagtanggol ninyo, hindi lang yung mga sarili ninyo, yung mga amo ninyo, yung mga generals ninyo na in-involve sa korupsyon, di umano nitong gobyerno na to. Bakit sinishare ba nila sa inyo yung nila, yung wealth nila, sinishare ba nila sa inyo? Kung meron man silang natanggap sa administrasyon, sinishare ba nila sa inyo? Kung hindi, bakit kayo? Bakit hindi kayo magsalita, hindi ba? Magsalita kayo, sabihin ninyo kung ano yung mga nararamdaman ninyo. O nakikita natin ngayon, nakamonitor tayo ngayon sa nangyayari sa EDSA. Medyo umaraw-araw na din. And kahit gaano yan, tanghali, abutin ng madaling araw yan. I hope maging na rin sila, maging tawag dito magkaroon yan ng resulta. Hindi resulta na kinakatakot ng gobyerno, kundi resulta na sana ang gobyerno this time magtrabaho naman kayo. Magtrabaho naman kayo para sa natin, mga kababayan natin. Pupunta ako tomorrow kasi normally their rallies are more than one day. I hope mga bossing, I hope na talagang magtuloy-tuloy yan para naman kahit papaano magising ang mga nasa gobyerno. O baka mamaya niya magkaso-kaso na naman kayo ng mga inciting to sedition na naman ha. Ang pinananawagan po ng Iglesia ni Cristo, itigil na yung pamumulitika. Itigil na yung pag-atake sa mga kalaban sa politika. O siguro mas maganda, trabahuhin na natin, focus na tayo doon sa paghihirap ng bayang Pilipinas. Yung impeachment na yan, itigil na yan. Kung talagang sa tingin ninyo, mahina si Inday Sara at sa tingin ninyo, naniniwala ang taong bayan sa inyo na hindi karapat-dapat si Inday Sara na maging presidente sa 2028, talunin nyo na lang siya sa eleksyon. Huwag na kayong gumamit ng pera ng taong bayan para lang ipa-impeach si Inday Sara. Huwag na kayong gumamit ng pera ng taong bayan para lang iwasan yung mga pananagutan ng mga nagnakaw sa flood control. Gamitin natin yung pera ng taong bayan para saan? Gamitin natin yan para tulungan ang mga kababayan natin. Ibalik natin yung pera na yan sa serbisyo. Huwag natin yan ibulsa. Huwag ninyong nakawin. Mga walang hiya kayo Kaya sabi nga nila pag naupo daw si Inday, takot daw. Sabi nito ni Carlo Carlo De Jesus, takot daw sila na makulong Oy Rosie Rose, maraming salamat. Sana sumama ang mga sundalo. Sana ako din yan din ang pinapanalangin ko na sana makita natin na yung mga kapatid natin sa pakikipaglaban ng soberanya ng Pilipinas at ng katiwasayan sa Pilipinas, yung mga military uniformed personnel natin, sana makita lang natin na magpahayag. Magpahayag lang sila na mali na po itong ginagawa ninyo. Ombudsman Remulla, mali na yung ginagawa mo, na namimili ka na lang ng mga kakasuhan mo, na yung mga senador para umanib sa inyo tatakutin nyo na kakasuhan ninyo para lumipat sa kabilang grupo. Ganun. Dapat kalampagin natin ng DOJ sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga nagpapahayag. Kalampagin natin ang Kamara na halos lahat sila naka-luxury items, luxury car, luxury bags, luxury watches. Ang yayaman nila samantalang yung mga nasasakupan nila hirap na hirap.
O talagang kailangan niya ng ipaglaban natin. Ipaglaban natin yan. Kaya manood kayo sa SMNI. Sabi nga ni Mika kung wag na kayo manood sa ibang mainstream media, manood na lang kayo sa SMNI. Naka-live ngayon din ang SMNI diyan sa diyan sa Malacanang, diyan sa EDSA. Doon kayo manood, huwag kayo manood sa ibang mga Net25 at saka SMNI, doon lang kayo manonood kung gusto niyo ng patas na pagbabalita at yung updated na talagang totoong balita. Sigurado tayo, yung GMA, yung TV5, yung ABS-CBN, sigurado tayo bababuyin na naman nila yung yung rally na yan dyan. Pero alam niyo nakaantabay ang international community. Nakatingin ang international community dito. Tingnan niyo nagbabarilan na yung mga bata dito sa eskwelahan natin. 'Di ba? Dati wala namang ganyang nangyayari. Pero dahil pinasok na tayo ng Amerika, mga bossing, etong mga nagpapatakbo sa bayan ngayon ay mga Amerikano yan. O yan si Bongbong Tuta yan ng Amerika. Kaya kita mo binigyan niya ng napakaraming EDCA sites O kasi blueprint ito ng Amerika yung mga ganyan, school shooting, mass shooting, Amerika yan. O kaya mga boss, huwag tayong pumayag na maimpluwensyahan tayo. INC, maraming salamat sa inyong pagtindig, pagtayo sa katotohanan. At sana sumama din yung ibang mga simbahan dito sa call ng INC for accountability and peace and unity. O yung totoong unity, di ba? So yan, antayin natin yan mga bossing, and I hope na si Inday Sara ready na siya. Inday, ready ka na? Ready ka na, Inday? Baka anytime biglang abutan ka ng Biblia at baka panumpain ka. So let's stop relying on the AFP. As much as we want to stop relying on the AFP, we need the AFP para hindi natin sila kailangan para agawin ng pamahalaan. Kailangan natin sila kasi kailangan natin marinig kung ano talaga ang boses ng Armed Forces of the Philippines. Marami akong mga kaibigan na mga opisyal, marami rin akong mga kaibigan sa PNP. And lahat sila sinasabi na doon sa yung mga major na mga posisyon, yung mga major na mga rangko, pababa hanggang sa private first class at hanggang sa patrolman ng PNP, dismayang-dismaya na daw sa gobyerno na ito. And yung mga pulis na yan, huwag tayo magalit yun sa mga pulis na nandiyan dyan. Kasi they're just doing their job. Just like us, they're also doing their job. And I hope naman yung mga kapulisan natin, maging mapayapa. Kasi mapayapa naman yung pagtitipon na yan. Although, walang permit. Kasi siyempre, kung kukuha ka ng permit, wala na. Hinarangan na nila lahat ng mga papunta dyan. Natatandaan ninyo, nung nag-rally kami dyan noong kasabay nung sa Iglesia ni Cristo dyan sa Luneta, ang permit namin 3 araw. Yung 2 araw, natapos na namin. Yung sa pangatlong araw, kinancel na nila yung permit namin. So, ibig sabihin, kung mag-a-apply ka pa ng permit, wala na. Sigurado ako ma-check na nila yan. Ma-check na nila yung mga galawan dyan. Pag na-check nila yung mga galawan dyan, yari na naman tayo dyan. Di ba? Pag na-check na naman nila yung mga galawan dyan sa EDSA, hindi na naman nag-prosper yan. So at least dito, makikita natin, very symbolic ito dahil dun sa People Power Monument, tipon-tipon yung napakaraming mga kapatid natin na INC. Sana mas dumami pa yung tao dyan para mas lumakas pa yung boses. Again, ang rally na yan is not for regime change. Hindi po yan para pababahin ang kasalukuyang presidente. Hindi po yan para mag-aklas, mag-armas at labanan ng pamahalaan. Hindi po. We are one with the government pagdating sa welfare ng mga Pilipino. Pero sana this time, yung totoong welfare ng Filipinos, yung kanilang nire-represent at pinaprioritize. Hindi yung welfare ng kanilang mga kabit, kanilang mga anak sa labas, mga crony, yung mga pinangalan nila yung mga ari-arian properties nila. Di ba? So, who is their leader? Sino? Ng INC? Nagsalita ng leader ng INC. Yung leader ng INC doesn't have to be there. But enough yung mga tao na nandoon, ibig sabihin na ang INC ngayon ay talagang very consistent sila doon sa gusto nila na panagutin lahat ng mga kriminal sa Pilipinas. We need support, sabi ni Lian Orsini, we need support of the men ng uniform. Yes, hindi magiging successful yung na yan. Pagtitipon-tipon na yan hanggat ang pulis at ang militar dinidisperse at ginigiba yan. So
Ano yan? Antay tayo, antay tayo. Manong Chavit Singson has also come to the Muslims of Mindanao. I hope mga bossing, all walks of life, mahirap, mayaman, middle class, I hope na kung apektado ka, and I'm sure apektado ka ng mga pagnanakaw sa bayan natin. I'm sure you are affected. At since affected ka, I think kailangan mong sumuporta dito. Kami, even though malayo kami, we support this. Sana lang nandiyan kami sa Pilipinas para saksihan itong mga nangyayari na ito. But nakamonitor naman tayo dito eh. Oo. Pero ano yan, sana pag uwi ng Banateros diyan, sana mas maayos na at mas maganda ng Pilipinas, di ba? Malay mo naman itong presidente natin makita niya na, marinig niya na yung panawagan kasi sabi nga nila yan si Bongbong Marcos. Ano naman yan sabi nga nila kapag kausap mo daw yan, 'di ba sabi ni Jaime, pag kausap mo yan matino yan Kaya lang pag hindi mo na siya kausap, ayun na hindi na siya matino. So I think itong si Bongbong Marcos talagang nabubuyo lang to ng mga demonyo sa paligid niya. Pinaligiran niya yung paligid niya ng mga di umanong adik Sabi ni Jaime yan, mga adik daw yung mga pinagkukuha niya. Isipin mo yung asawa ni presidente, 'di ba? Yung asawa ng kanyang staff namatay diyan mismo sa Los Angeles kung saan magkakasama sila. Hindi natin sinasabi magkakasama silang nagdodroga, pero entourage nila, kasama nila mismo doon sa Amerika. O hindi ba? Tapos namatay sa overdose. Asawa 'yun ng empleyado ng ating First Lady. So anong ibig sabihin nun, 'di ba? Kayo ba papayag kayo na ang bayang Pilipinas pinamumunuan ng ganitong mga klase na tao? 'Di ba? Huwag kayong papayag na ganun. Kayong papayag na puros mga adik yung mga namamayani ngayon. Huwag tayong papayag. Protektahan natin ang bayang Pilipinas at protektahan natin yung leader na gusto nating i-boto sa 2028, which is si Inday Sara. Di ba? Baka tulog pa daw si Bonget, sabi ni Shasha. Lagi naman tulog yun sa umaga. Baka mamaya mo, paggising niya, yung mga realista na yan, nasa harap na ng bahay niya, hindi mo masasabi, di ba? So, ano yan? Kung nagawa nila sa KOJC, nagawa nila sa INC at gagawin nila sa INC, sa lahat ng mga simbahan dito, kayang-kaya na nilang gawin yan. Kayang-kaya na nilang gawin yan. Pwede lang nilang sabihin na, ikaw simbahan, nakita mo yung ginawa ko sa KOJC? Nakita mo yung ginawa ko sa INC? Ikaw, ilan ang miyembro mo? Mag-intrega ka sa akin ng mga tithes ninyo. 50% ng tithes ninyo kailangan mapunta sa akin. Or else, hahanapan ko kayo ng butas at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para ipasara yan simbahan ninyo. Ganun ang gagawin yan. Di ba? Kaya aantayin nyo pa ba na mangyari sa inyo yan? Pagka nangyari sa inyo, wala na. Patay na kayo. Ano ba yan? Ang dilim naman ng chat box natin. Hindi ko na mabasa tong mga chat ninyo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ano pa? Mga gusto ninyong reaction na natin? Tanong-tanong lang dyan. Tanong-tanong lang. Kasi nandiyan na yata si Lian Liviste Tapos pauwi na rin sila Manong Chavit. Salamat Ay, salamat. Lumiwanag din. Siena 805. Mabuhay. Greet naman si Andrea Siena from Marikina City. God bless you. Shout out sa iyo, Andrea Siena, shout out sa iyo. Mabuhay ka at salamat sa iyong pakulay. Don't worry, what the INC is doing is for the people and not just for themselves. This is a fight for the truth. Yes. Alam naman natin 'yan. Alam naman natin kapag ikaw kasi faithful ka sa iyong paniniwala, I'm pretty sure na faithful ka rin sa bayan mo. At kung gusto mong magpakalat ng mabuting balita ng Panginoon, dito sa bayan mong Pilipinas, gusto mo rin magpakalat ng mabuting kaugalian, hindi ba? Siyempre, ayaw mo na ikaw ay sumusunod sa Panginoon tapos yung sinusunod mo dito sa lupa, puros mga tarantado. Yung sinusunod mo dito sa lupa, puros mga magnanakaw. Di ba? Sabi ko nga sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, kung ikaw ay talagang nagmamahal sa bayang Pilipinas, mo yan, sure ball makukulong ka, sure ball makakasuhan ka. Sabi ko nga sa inyo, kami mga Banateros, di ba? Dire-diretso lang kami kahit na anong mangyari, kahit na anong pahirap nila. Ched,
Santos, mabuhay ka. Maraming salamat sa iyo sa iyong pagbibigay ng iyong biyaya. I-heart natin 'yan, mga nagpapakulay na 'yan, mga mababait. When will you vlog again? I miss your song Bangag. O ano naman pagka-uwi natin ng Pilipinas. Pagka-uwi natin ng Pilipinas, sigurado balik na ulit tayo sa pagbabalita. And balik na tayo ulit. Pero bigyan nyo pa kami ng isa pang linggo kasi matatapos din ang lahat nitong mga pinagagawa. Ay, grabe naman si Shasha, oh. Iba talaga yung mga taga-Amerika. Oy, Shasha, mabuhay ka, Shasha_0801. No? Stay safe. Ikaw din, mag-ingat ka dyan. Salamat sa iyong suporta. Mabuhay ka. God bless you. At lahat ng mga lahi mo, sana i-bless. At sana bumalik sa iyo yung pakulay mo tenfold. So, 10 ulit, siksik, liglig, umaapaw. Mabuhay ka. God bless you. Shout out sa lahat ng mga nandirito, yung nanonood sa atin ngayon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino